Yo, what is up mga ka-Rodpin? Ngayong day off ko, papakita ko sa inyo step by step kung paano ako ginagawa ang aking peanut butter. Alright, let's do it! Ito nga mga ka-Rodpin ang ingredients na gagamitin natin sa paggawa ng peanut butter. Unang-una na dyan yung mani natin. Ayan yung mani, 2 supot yan. At asukal. At itong mantika na pambusad para dito sa mga mani natin. Pero hindi natin siya ilalagay actually lahat pag ginigiling na siya kasi yung iba ayaw ng maraming mantika. At ito yung mga lalagyan natin. Kailangan muna natin i-sanitize yung mga lalagyan natin. Mamaya hugasan natin to sa isa at i-sanitize natin siya sa water solution. At kung makikita nyo nga mga ka-Rodpin, ayan, meron kami mga kinain dito, mga ginawa, tinitikman namin bawat gawa namin para nasusure namin na goods yung mga ginagawa naming product. Ayan, goods naman siya kasi naubos na namin, no? Kukunti na lang. At ayan mga ka-Rodpin, simulan na natin. Alright mga ka-Rodpin, una natin gagawin ay huhugasan muna natin tong mani. Ayan, pinipili niya yung mga bulok para hindi mahalo kapag niluto na natin siya at giniling. Walang mahalong bulok para hindi mag-iba yung lasa ng mani natin. Ayan, ito nga palang girlfriend ko yung naghihimay. Kine-check niya mabuti kung may bulok ba. O, pakita mo naman yung mukha mo dyan. Oh, pakita mo naman yung mukha mo. Manis! Alright mga ka-Rodpin, hugasan muna namin to at sisimulan na namin siyang busahin. Alright. Ayan mga ka-Rodpin, natapos na natin siyang hugasan at ngayon ay bubusay naman natin siya. Let's go! Buksan na natin tong kulan. Alright, wait na lang natin siya na uminit at ilagay na natin tong mantika natin. Pag mainit na siya mga ka-Rodpin, ilagay na natin yung mantika natin. Kaya mga ka-Rodpin, wait lang natin siya hanggang uminit ng bahagya para ilagay na rin natin yung mani. Ilagay na natin tong mani. Kalang na natin siya. Okay mga ka-Rodpin, at imekos-mekos na natin yan. Mekos-mekos na natin mga ka-Rodpin. Alright. Okay, ayan. Then, every 5 minutes, kailangan mo siyang haluin para hindi masunog yung nasa ilalim niya. Gaganto mo siya every 5 minutes para yung nasa ilalim, mapalitan na nasa ibabaw at hindi siya masusunog. Okay mga ka-Rodpin, wait na lang natin at hintayin natin siyang kumukulo. Kumukulo na siya, then every 5 minutes halo. Yung mga nasa ilalim ilalagay mo sa taas. Yan, para hindi nasusunog yung nasa ilalim, para sila naman yung maluto yung mga nasa ibabaw. Basta every 5 minutes haluin lang siya mga ka-Rodpin. Alright, ganun lang ang procedures niya. And then mamaya malalaman mo siya kapag kaluto na siya is hindi na siya mabigat haluin. Hindi na siya mabigat haluin na ganyan. Kung mapapansin nyo, mabigat siyang haluin. Nahihirapan akong haluin siya mga ka-Rodpin na yan. Mabigat siya. Pero pag luto na siya, magaan na siyang haluin. Ngayon lang siya mabigat haluin dahil hilaw pa siya. Ayun yung isa sa mga sign na luto na yung mani nyo kapag magaan na siyang haluin. Yan. At isa pa dun, tinitikman ko rin siya kapag lumagpas na siya sa sinetcon time. Kung sunog na ba siya o malapit na ba siya maluto. Basta titikman nyo rin siya. At isa na nga sa sign nun, kapag hinalo mo is magaan na siya. Rodpin, ayan, medyo magaan na siyang haluin. Pero hindi pa siya ganun kagaan. So, ayan, tikman muna natin.
okay na ba yung lasa niya, kung luto na ba siya. Yeah, meron pa siyang konting aftertaste ng pagkailaw, kaya muna natin siyang maluto ng maayos. Okay, lutuin na lang natin ng lutong-luto para hindi magtae yung kakain nito. Alright. Mga ka-road pin, ayan, tingin ko maluto na siya. Tikman natin para ma-assure tayo. Okay, luto na siya. Ngayon, ihaw na natin siya. Kasi once na hindi nyo siya tinanggal dyan, hinayaan nyo lang siya dyan, in-stack nyo. Mainit pa yung mantika niyan, maaari siyang matusta lalo. Okay, patay na natin siya. Alright, hangon muna siya. At iyon na nga yun mga ka-road pin, na ibusan na natin ang ating peanut. Ayan, luto na siya. Yan, hindi natin yan magagawa kung walang tulong ni Denise. Alright. Ayan. Lalagay na nga natin ngayon itong mga sukal natin para maigiling na natin siya. Let's do this. Spelling bago ka malis. Mga road pin, ayan nga, nahalo na natin yung ating asukal at yung secret ingredients na nilagay natin. Ngayon, gilingin na natin siya. Let's go! Ayan nga mga ka-road pin, kaso medyo mabagal yung panghiling natin, kaya yan, ito pala yung nagigiling ko. Kaya pa tayong gigilingin. Pero yung texture nyo okay na. Yun, what's up mga ka-road pin? Kailangan ko muna siyang ihatid dahil gumagabi na. Hanap ko na siya ng nanay niya. Pagpapatuloy ko na lang mamaya ulit yung gigiling ko. So, mamaya na lang. At yan nga mga ka-road pin, kanina nagipit ako sa oras dahil nga nagatid pa ako. Di ko na siya na-film. At ayan, di ko na na-film hanggang matapos ko siyang gilingin. Ito na nga pala lahat. Nagiling ko na nga pala, nailagay ko na rin siya sa plastic bottle, sa mga lalagyan niya. Ang papakita ko na lang sa inyo mamaya is kung paano ko siya lagyan ng label at i-plastic seal yung mga takip niya. Ayan, simulan na natin mga ka-road pin. So, tara, seal na natin.
Tapos na tayo mag-plastic seal mga Rodpin. Ngayon proceed naman tayo sa paglalagay ng mga label. Okay, lagyan na natin ang label. Alright mga Rodpin, tapos na tayo maglagay ng label at mag-seal. Hanggang dito na rin lang yung video natin dahil anong oras na rin, 10 oras na rin ng gabi ngayon. Mga Rodpin, ito na yung finished product natin.